Hi mga kasari, magandang araw. Shoutout sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. At ito nga, maaga dumating si grocery. Kaya ito. At mabuti naman din kasi maaga ko madi-display yung mga paninda ko. Hapon yung tindahang tapat. Ngayon si grocery. At saka ito lang, dalawa. Maaga, alas 8 pa lang dumating na. At tara, open na natin. I-unbox na natin tong mga Ay, ang maliit. pinamili ko 0.50 sa grocery. yung 250 Iyon, chinik ko muna yung mga prices kung merong nagtaas. Kasi minsan nangyayari, pag order mo yung price sa app, tapos pagdating ng deliver, pag chinek mo yung yung resibo, na magkakaiba. Minsan nagkaka-diferensya sila ng sintabo lang din naman minsan. Pansin ko yun minsan. Yung price ng app nung nag-order ko at saka nung dumating yung deliver, nung tiningnan ko sa receipt, magkaiba na. So ibig sabihin nag-increase siya. Kailangan talaga mahigpit tayo ngayon sa mga presyo. Hindi na pwede ang pakaang-kaang. Oh no! Ayoko na maulit yung nangyari sa akin. Nagkampante ako hanggang sa wala na pala akong tubo. Lesson learned talaga yan. Ano 280. Doon sa tindahang tapat ko naman yung out of stock sa grocery yung tubo. Wala puti kaya doon ko in-order sa tindahang tapat. Yan. Coffee. Coffee lang. Kabila. Ayan, re-stock tayo ng mga kape kasi yan talaga ang mabinta pag umaga. Paubos na yung blanca. Ano ba ito pala ko? Okay. Ito. Natin ang kapikot ng nagtaas. Ganon pa rin pinagtaas. Ang cookie ko ay 1.60 times 0.60 divide 10 11 ang pumulan 60 11.46 times 1.2 14. So 14 pa din ako sa copy ko kasi ang markup ko dito ay multiply sa 1.2 kaya 14 pa din ako. Pero yung greatest choco at saka yung Nescafe ko ay 15 na. Kasi yun ang lumalabas sa computation ko. Alam mo kung bakit nag-stay ako sa markup na 1.2 times 1.2 kasi mas madali siya i-compute sa benta mo sa isang araw. Mahirap din kasi kung sari-sari store lang tayo tapos sari-sari store lang tayo maliit lang tapos mark up ka lang ng 10%. Parang hindi naman sapat sa pagod mo, di ba? Yun talaga yan ang batayan ko. Siyempre, may puhunan ka, tutubuan mo yung puhunan mo. Paano naman yung pagod mo? Wala na. So, kung magte-10% ka lang, sa 10 pesos, piso lang tubo mo. Pero disclaimer lang po, itong mga pricing system akin lang, para sa akin lang to. Kasi nakadepende pa rin yan sa location ninyo, sa mga kaka-competitors ninyo. Ako kasi dito, sa totoo lang akong pinakamababa ang mga presyo.
sabi nung mga nabili sa akin, ako ang mababa daw. So, ayun. Pero, sa tingin ko yung pricing system ko, okay naman na sa akin yan. Kontento na ako dyan. May tubo na yung puhunan ko, pati yung pagod ko kahit papano napupunuan, 'di ba? At ito, as usual, kailangan talaga ang tag pricing para pag naiiwan yung bantay ko, hindi na siya mahirapan. Dati kasi nililista ko sa notebook, bawat item nandoon yung presyo. Nagreklamo ako kasi naghahanap pa siya. Paano na lang daw kung marami ang nabili. Maghahanap pa ako kung saan yung presyo. Kaya bawat item ngayon sinusulatan ko na lang ng mga prices. Buti na lang ang haba ng bakasyon ng anak ko, kaya ngayon relax na ang ali. Wow. Meron akong tagabantay ng tindahan, pero ngayon ako talaga mismo ang nag-aasikaso, nagdi-display, nagpa-pricing at nag-aayos ng mga paninda ko. Tagabantay lang siya. Halim pagka inaantok ako, may pumapalit sa akin para magbantay. At syempre, habang nag-arrange tayo, nagdi-display ng mga paninda natin, may mga nabili din. At kailangan natin pagbigyan yan dahil customer yan. May mga frozen product din pala ako nasa freezer ko. At yun ang binibili ng customer ko ngayon. At kaya po ako nag-voice over kasi yung kapitbahay ko ang lakas ng music. Kaya ayun, nag-mute ako ng sounds ng video ko. Nag-voice over na lang ako. Para sa akin, ang tindahan ko ang pinakamagandang nangyari sa aking pagtatambay sa loob ng bahay. Kasi nai-exercise ako. Sa ganitong edad ko, kailangan ko na kasi mag-exercise eh. So sa pabalik-balik dito sa bahay, akyat, panaog sa taas, pag nasa taas ako, nai-exercise ako para akong nagja-jogging sa maghapon, nakakalakad sa loob ng bahay. At ayan, medyo madami na naman ang laman ng tindahan ko, ng sari-sari store ko, nagre-restock ulit. Pero hindi pa rin kumpleto. Meron pa rin kulang. Kaya pupunta na lang ako siguro ng palengke muna. Kasi isasabay ko, mamili ako ng pang-ulam namin sa bahay. So ayan, yan ang ginagawa ko sa aking kape na stick. Pinuputol-putol ko na yan para hindi hassle pag may nabili at saka pagka marami ang nabili, dadamputin na lang, diba? By the way, dito muna magtatapos ang video ko na ito. Maraming salamat sa mga nanonood. Shout out po at mabuhay po kayong lahat. Ingat po!